Sup mga kuys? So yun, bali may ano tayo dito, may gagawin tayong kalokohan dito ngayon. Kung mapapansin nyo, nasa harap natin ngayon yung ating Akaso B50X. Tapos may isa pang lens, may patch kit at may gunting. So ano nga bang gagawin natin dito? So ito yung ano natin, kasi matagal-tagal rin tayo hindi nakapag-video, nakapag-vlog. Dahil ito nga yung ano, yung pinaka main problem nung pinaka-cam natin. So bali pagka naka-EIS on yung Akaso, scrap siya. Bali lumiliit yung field of view niya. Liliit yung field of view pero stable naman yung pinaka-video. So kagaya nito, tignan niyo mabuti. On natin siya. Tapos ayan. So naka-on siya yung EIS niya. So kitang-kita nyo. So i-off natin. Pag naka-off yung EIS, ayan, saka yung gyro, kung mapapansin nyo, mas malawak yung field of view nya. Ayan, diba? Makikita nyo yung mga banda dito, ayan, mas malawak. Yun nga lang, ang problem sa kanya kasi matagtag. So paano natin malalawakan yung field of view nya at at same time naka-on din yung EIS? So ganito, ito yung solution dyan. Papal tayo ng lens. So itong lens na to, fish eye. So maraming salamat nga pala sa nagbigay na ito sa MOA kahapon. Yun. So fish eye yung lens na ito. Bali kahit naka-on yung EIS nya, malawak pa rin yung field of view nya. Kaya mas makakagawa tayo ng mas maayos na content. So yung mga nakaraan, kaya hindi tayo nakakapag-content ng maayos. Dahil unang-una, medyo gas-gas na rin yung lens. Ayun o, kung mapapansin nyo. Tapos may bubbles na sa loob. Tsaka maliit nga yung field of view nya. So paano nga pala natin tatanggalin tong lens dito at ipapalit natin to. So itong nandito, huwag nyo naiintindihin to kasi pambara lang ng hangin yan. Yan, so tara. So yun, first step, alisin natin yung battery. Ito siya. Yan. Tapos itanggal natin yung top cap. Yan. Okay na. So ganito magiging itsura niya. Yan. At eto naman, tatanggalin natin yung lens kasi may pandikit siya doon sa loob. Ayun, yung pandikit na yun. Ayun. Ayun siya. So sa case ko, tinanggal ko na yung pandikit niyan, matagal na. Kaya natetread ko na lang siya ng in and out. So alisin natin siya. So yan. Kung mapapansin nyo, ito, ayan o, meron siyang pandikit. So madali lang siyang alisin. So ginamit ko lang to, kumuha lang ako ng parang cutter, pinasok ko lang doon, hiniwa-hiwa ko lang siya dito dahan-dahan. Kasi natanggal na. Ayan. So kahit anong mangyari, huwag nyo nga hawakan yung ganito. Nasa likod ng, yung pinakalikod ng lens. Ayan. So ito, paano gagawin natin? Kakabit muna natin to syempre. Yan. So pero bago natin kakabit yan ng ganyan, kunin muna natin tong patch kit. So pwede naman kahit yung mga o-ring or kung ano-anong mga pwedeng silicone, pwedeng goma, pero ako kasi ito patch kit. Kasi mas maganda yung ano niya. Ito. Yan. So gagawa tayo ng bilog. Maghahanap muna tayo ng ball pen. Teka lang. Pwede na siguro to. Pasok na to. Ayan, pasok na siya. So yan, ganyan ang gagawin natin. Ayan, para syempre hindi mag-leak. Ayan. So tara. So yun, kakabitan natin siya dito. Unahin natin to. Ayan. After nyan, ito na. Itong pinaka patch kit natin. Ayan, ganyan, kinabit natin dito sa lens. Siyempre ayusin natin para maganda. Tapos dito, tsaka natin siya itetrade. Ayan. Ayan na siya. Ngayon bubuksan natin siya ngayon.
So yan, medyo makilabo, di ba? Adjust lang natin. Ayun, at na-adjust na natin. So kitang-kita naman kung gaano kalayo. Yan. Yan yung itsura niya pagka walang EIS. Ito. So kung papansin nyo, laki masyado, di ba? So yun mga kuys, nakabit na natin siya. Bali, papakita ko sa inyo yung difference. So maglalagay tayo ng both footage ng stock lens tsaka itong lens na gamit natin. So yun, maraming salamat sa panonood. Pa-subscribe na lang. Makakapag-content na tayo na maayos. Yun oh.